Na, abang ako'y nasa China, ang ating presidente ay nasa Germany at Czech Republic. Abay, ako'y nabahala dun sa isang binitawang niyang salita. Of course, mainit ang mga salita niya laban sa China, dun pa lang sa Australia. No? Pero dito sa Germany, abay sa kauna-unang panahon, sinabi niya, ang China daw ay nag-a-annex ng teritoryo sa Pilipinas. Aba, ako'y nawindang dyan, no? Dahil alam naman natin na bagat nagkakaroon ng agawan ng isla, doon po yan sa West Philippine Sea, no? Na napakalayo naman. In-announce daw ni Pangulo Marcos na may nag-a-annex. Okay? Hindi ho yun yung anik-anik ha, iba ho yun. Annex. Okay? Ano ibig sabihin ng annex? Kasi first time daw, sabi ni Roque, gamitin yung salitang annex. Annex. Okay? Hindi annex pala. Annex. Ito ho yun. What does it mean if country is annexed? Under international law, ibig sabihin, this is a term. Salitang ginagamit sa international law. When one country forcibly asserts control and sovereignty over another country's territory. Yun po ibig sabihin ng annex. In other words, inoccupy. This usually follows military occupation. Annexation is unilateral. Territorial control is declared by the occupying power. The party gets no say. Kasi, normal naman na sabihin ng isang presidente na hindi tayo papayag na papahintulutan natin ng China na ganito, ganyan. Okay yun, walang problema. We support that. Pero when you use a term that has been used in international law, na salitang annexation, ibig sabihin, you are implying something. You are declaring something. Diba? Ano po yun? Ito nga po yung napapaloob sa ating konstitusyon. Article 7 ng ating konstitusyon, Section 18. Basahin ko ha. The President shall be the Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines whenever it becomes necessary. He may call out such armed forces to prevent or to suppress lawless violence, invasion, or rebellion. Sa madaling salita, when there is invasion o meron tinatawag na annexation, ay he can declare martial law. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya nga sinasabi dito ni Attorney Roque, for the first time, bakit ginamit ang salitang annexation ni PBBM? I think there is a problem. There is something cooking. Kasi pag sinabi mong annexation, there is an invasion. In-invade na. Ang problema, pakinggan natin si Roque. Ang ganda ng paliwanag niya dito. Sa mainland. Pero ako'y nabahala kasi alam niyo po sa salig ang batas at dahil nga dun sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., ang martial law ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusob ng isang dayuhang bansa at yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno. No? Kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas. Ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila na kapag sinabi ng presidente na ina-annex na ng China mga teritoryo ng Pilipinas ay mayroong panlulusob. Pero alam niyo nakakatawa rito, matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni presidente na nag-a-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law? Nagigets ninyo? Matagal na daw po yan. Matagal na daw po yung inaangkin ng China, which is totoo naman. Pero never ginagamit ang salitang annexation. Kasi nga, it will imply something, which is invasion, palulusob ng isang bansa sa isang bansa. And that legally entitled na ang presidente na mag-declare ng martial law. Well, alam mo kasi mga partners, importante itong mga darating na araw.
pinipilit nila ang charter change na alam naman natin ay isang paraan para manatili at maluklok pa sa kapangyarihan silang lahat nang wala ng mandato sa taong bayan. Di ba sa ating kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr. Dahil alam niyang may talo na siya, ang ginawa niya, nagdeklara ng martial law, isinaradong Senado kung saan naroroon ang kanyang mga katunggali at ang resulta, 20 taon nanungkulan bilang presidente ang Marcos Sr. Nauulit ba muli ang kasaysayan? Nako, yan nga po no? Parang may kumakanta ng sana'y maulit muli. Songer pala to. At namang mauulit muli. So tayo po So ayan po ang sinasabi ni Roque. Ito kayang mga ganitong statement ng ating Pangulo ay isang statement to prepare us for a martial law. Kasi if you would recall, nagsimula yan dyan sa PIPI. It was rejected by many. Lahat po halos ng taong bayan na inis sa PI. Ngayon, kinukulit ng Kamara etong Senado na ipasa na yung resolution for the change of constitution. Kung maaalala ninyo, itong mga nakaraang araw, di ba medyo gumaganon sa Senado? Kaya nga, merong banta ng pagbabago ng Senate leader. Kasi, tandaan ninyo, 3/4 ang kailangan nilang kuning boto. Hindi ho biro makakuha ng 3/4 na boto. Kaya nga, merong alingas-ngas na maaring mapasa sa House, pero hindi mapapasa sa Senado yung pagbabago ng konstitusyon. Yan o ang ingay na lumalabas. So, is this a possible plan B? Na hindi ho yung plan B ni Bagong Lipunan na plan budol. Iba ho yun. Okay? Linawin ko lang, iba ho yung plan budol ni Bagong Lipunan. Ito ba yung sinasabing plan B na pag hindi ho kinayang magbago ang konstitusyon para humaba ang termino ng mga public official natin, ipapasok itong martial law? Nako. Yun totoo. Yan hubang ang plan B?